Ang gagawin po naman natin ngayon ay ang chain stitch with French knot stitch, cable chain stitch with buttonhole stitch, and lazy daisy stitch with French knot. Ganito po gawin ang chain stitch with French knot stitch. Ayan, itinusok po ang karayom galing sa ilalim. At nung maitusok po ay itinusok pong muli dun sa pinagtusukan. Nakapabilog po yung punong sinulid niyan. At nung hinigit po ay nasa loob na siya ng punong sinulid. Ganun po ulit ang gawin. Itusok po sa pinagtusukang iyan. At ang karayom ay lalabas sa loob ng pinabilog na sinulid. Yan, ulitin pong muli. Itusok sa pinagtusukan. Yan, ganyan po. Pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom. At lumabas muli ang karayom doon sa bilog na punong sinulid. Ayan, gawin lang po hanggang sa matapos iyan. Ayan, yan po ay ang chain stitch. At ang gagawin po naman mamaya ay ang French knot stitch. Ayan. Pag natapos po iyan, ay gagawa naman po tayo ng French knot stitch sa bawat oblong na iyan. Ayan. Itinusok po ang kulay pink na sinulid diyan at pinaikot ang punong sinulid ng 2 beses at itinusok po muli doon sa pinagtusukan ng karayom at hinigit sa ilalim. Yan, ganyan po ang paggawa ng French knot stitch. Muli po ay itaas ang karayom dyan sa oblong na ginawa na chain stitch at higitin pataas. Yan, tapos ay iikot ang punong sinulid ng 2 beses sa dulo ng karayom at itusok sa pinagtusukan muli. Yan, higitin sa ilalim. Yan. Yan, ganyan po ang paggawa ng French knot stitch. Muli, ulitin po. Itusok ang karayom sa ilalim ng tela pataas at higitin. Yan. Tapos ay iikot ang punong sinulid ng 2 beses sa dulo ng karayom. Yan. Yan. Pagka nakadalawang ikot na po ay itusok po muli ang karayom pababa. Doon sa pinagtusukan din. Ayan, gawin lang po sa lahat ng nakaoblong na chain stitch. Yan, ganyan po ang chain stitch with French knot stitch. Ayan, pagmasdan lang po ninyo ang bawat tusok ng karayom. Yan po ang chain stitch with French knot stitch. Ang susunod naman po ay ang cable chain stitch with buttonhole stitch. Ganito po naman gawin ang cable chain stitch with buttonhole stitch. Una po ay gagawa po muna ng cable chain stitch. Yan, nung maitusok po ang itim na sinulid, galing sa ilalim ng tela, ipinaikot po ng 1 beses sa dulo ng karayom bago itinusok. Yan, sa tamang layo lamang po ang kain ng karayom. Tapos ang karayom ay ipapaibabaw dyan sa punong sinulid bago higitin. Yan, ulitin pong muli. Ipaikot ng 1 beses ang punong sinulid bago itusok sa gustong layo na ang punong sinulid po ay nakapabilog na para matik na po iyan na pag hinigit ang karayom ay nasa loob na po siya ng punong sinulid. Yan, ulit-ulitin lamang po hanggang sa matapos. Ayan, pagmasdan po ninyo ang mga susunod pang mga pagtusok ng karayom. Yan, nung hinigit na po ulit ang karayom pataas, muli ay
iniikot ang punong sinulid sa dulo ng karayom at itinusok. Ayan po, patapos na. At ang susunod naman po ay lalagyan na natin siya ng buttonhole stitch. Ganito po naman gawin ang buttonhole stitch. Ayan, nung itinusok po yung kulay pink galing sa ilalim ng tela, ay isusuot lamang po ang karayom. Nakapabilog po yung punong sinulid na kulay pink. At pag isinuot po yung karayom na iyan diyan sa bawat gilid ng tahi ng cable chain stitch, ay matik na po yan na nasa loob na po ng punong sinulid. Ayan, gawin lamang po iyan sa bawat tahi, gilid ng tahi ng cable chain stitch hanggang sa mapaikot na po hanggang sa baba. Ayan. Pagmasdan po ninyo ang bawat pagpasok ng karayom doon sa gilid ng tahi. Ayan, ganyan po lang kasimple ang paggawa ng cable chain stitch with buttonhole stitch. Pagmasdan po ninyo. At madali naman pong sundan. Ayan, papaikot na po yan sa taas. Ayan, muli ay ipinasok ang karayom doon sa gilid ng tahi. Ayan, ganyan po. Laging nakapabilog po ang punong sinulid para automatic na po na nasa loob po ng punong sinulid ang karayom kapag hinigit. Ayan. Pagmasdan lang po ninyo hanggang sa matapos. Yan po ang cable chain stitch with buttonhole stitch. Yan po ang itsura ng cable chain stitch with buttonhole stitch. Ang susunod naman po ay ang lazy daisy stitch with French knot.
Ayan, meron po kayo makikitang bilog na guhit. Nakapabilog po ang guhit at lalagyan po yung lacy daisy stitch bawat tuldok. Ayan. Ang pinakasentro po niyan, dun po lagi itutusok ang karayom. Tapos, ilalak po yan dyan. Yan, pag itinusok po yan dyan sa labas ng oblong na iyan, ang labas na po ng karayom niyan ay sa gitna. Ayan, pag nasa gitna na po ang karayom, yan, tataas diyan, hihigitin, at muli ipabilog po ang punong sinulid at doon po rin itutusok ang karayom sa pinagtusokang iyon at higitin pataas. Tapos ay ilalak na po yan dyan sa labas ng oblong. Yan, itutusok po yan dyan sa pinakadulong iyan na punong sinulid. Yan, dyan. Ang labas po ulit ng karayom ay sa gitna. Yan, ganyan lamang po ang gawin sa bawat tuldok na naka-drawing dyan. Yan, itusok pong muli sa gitna at lalabas ang karayom doon sa isang tuldok sa gilid. Nakapabilog na po ang punong sinulid at hihigitin ang karayom. Ganyan lamang po ang inyong gawin hanggang sa mapuno na po ng oblong iyang bilog na drawing. Ayan, pagkatapos po ng lacy daisy stitch ay gagawa naman po tayo ng French knot. Ang French knot po ay ganito gawin. Yan, ang punong sinulid pong iyan ay iikot ng 2 beses sa dulo ng karayom at itutusok sa pinagtusukan. Muli, ayan, itusok muli pababa at higitin ang karayom sa ibaba. Yan, ganyan po. Muli ay uulitin doon sa isang oblong na lacy daisy stitch. Yan, itnaas ang karayom. Higitin. At pag nahigit ay iikot ang punong sinulid ng 2 beses sa dulo ng karayom at itusok pababa doon sa pinagtusukan din. Yan. Higitin sa ilalim ang karayom at itusok muli sa susunod na oblong. Yan, punuin lamang po ng French knot ang bawat oblong ng lacy daisy stitch sa gitna po ng oblong. Ganyan po ang paggawa ng lacy daisy stitch with French knot. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito. Please follow and subscribe. And thank you for watching.